Mainit na balita po ngayon tungkol po dito sa pagpapatigil ng operasyon nitong Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Matapos nga po yung paulit-ulit na reklamo po dyan ng mga taga-isla. Sir, gusto po naming malinawan din at maintindihan kung ano po ba yung mga naging specific na paglabag nitong SIPCOR na naging basihan po ng ERC sa pagpapatigil po ng kanilang operasyon dyan. Una, doon pa lang sa pag-aaral ng ERC, yung kanyang assessment ng technical staff niya, nakita na mayroong inadequate na preventive maintenance procedures na ipinatutupad ang SIPCOR. Meron dyan yung naggagamit lang sila ng mga utilized na loop oil filters, yung mga imbis na papalitan yung filter, ay nililinis lang, hinuhugasan. So ito yung mga dudulot din ng pagkasira at kaya madalas ang pagkasira ng kanyang mga generating units. Tapos mayroon yung mga pag-implementa at inadequate or inconsistent implementation ng mga standard operating procedures. At meron pa yung hindi niya pagme-maintain ng fuel inventory, kaya laging kinakapos din ng fuel at kung kakapusin ay mapipilitan siyang tumigil o huminto. Gumamit din siya ng mga rental units nung hindi na mapatakbo yung iba niyang units dahil laging sira, pero hindi naman niya ito inihingi ng permiso sa Department of Energy at maging sa ERC. So maliban dyan, may mga obligasyon siya doon sa kanyang kakontrata, yung distribution utility na sinusuplayan niya. Ang nangyari dahil nga hindi maayos yung kanyang pagmimintine ng kanyang mga makina ay madalas na sira ito at hindi siya nakakapag-supply ng naaayon sa kontrata nila. So paglabag din ito doon sa kanilang power supply agreements. At tama po ba, Sec, June this year hanggang August 2025, binigyan niyo po sila ng palugit para po ayusin ito pong mga reklamo sa kanila at hindi po sila nakatugon dito? Oo, sa June nung natanggap nila yung order ng ERC na nagsisimula ng mag-imbestiga ang ERC, formal na investigasyon na. Actually, nakikipag-collaborating kami doon sa ginagawa ng Department of Energy. Meron din kasi sila mga aksyon upang matulungan nga yung SIPCOR na madagdagan yung kanyang kapasidad. Nariyan din ang NEA. So lahat ng tulong ng gobyerno ay ibinigay upang gawa ng paraan ng SIPCOR yung mga problema niya sa kanyang mga generating units. Pero ganun pa man, nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng hearing dun sa Siquijor noong July, pero wala namang naging pagbabago doon sa serbisyo ng SIPCOR. In fact, during the investigation, sinabi pa nga ng Prosielco na napipilitan na rin silang mag-advance nung pang-crudo o yung para sa fuel kasi walang sapat na inventaryo at walang working capital yung SIPCOR. So pinag-a-advance nila ang Prosielco ng pangbili ng crudo para mapatakbo yung ibang generating units nila. So nariyan din na nasabi during the hearing na talagang gumagamit nga ng mga recycled fuels or filters or yung mga nilinis lang na mga filters imbis na palitan. Kaya ito rin nakadagdag doon sa frequent outages. At yung mga outages dito, umaabot nga ng 4 hanggang 6 na oras na rotational blackouts or load shedding. So malaking kawalan talaga ng supply yung pagkakaroon ng ganitong mga blackouts. Regular ito. At may mga pagkakataon pa nga na talagang mas mahaba ang nararanasang blackouts sa isla ng Siquijor.